2,600. Nakasulat sa tag na ito, 659 lang naman. Sinabi mo sa akin 2,600. Ang kapatid mo ay, dinumihan ang damit sa tindahan namin. Pinagbabayad ko siya, hindi pinabibili. At saka ang patakaran sa aming tindahan. Ang halaga ng bayad pinsala ay 5 beses na presyo ng pagbebenta. 2,600 lang ang pinababayaran sa kanya. Malaking pabor na iyon. Aling tindahan ang nangangailangan? Ganyang kataas na bayad pinsala. Hindi ba't panloloko iyan? Anong panloloko ah? Kaya namin, itinakda ang ganyang kataas na bayad pinsala, ay para maiwasan ang mga tulad ninyo, na hindi kayang bumili ng damit, na nanggugulo, na hindi nyo gawing magulo ang tindahan. Ikaw, nahulaan ko na diba, kung hindi kayang bumili ng damit sa tindahan, huwag na kayong pumunta. Kaawa-awang bata, sino ang nagsabing hindi namin kaya? Servidor. Ginoo, kumusta? May maitutulong po ba ako? Lahat ng damit sa hanay na ito. Ayon sa sukat ng kapatid ko. Ibalot niyo lahat. Sabi niyo po, bibilhin lahat ito. Tama. Lahat. CJ. Seori. Ang kuya mo napakayaman. Ang mga damit sa pader na ito, kailangan ng hindi bababa sa 10,000. Saan ka kumuha ng ganyang karaming pera? Huwag kang mag-alala. Matagal ka nang hindi nakakabili ng damit dahil bibili na rin lang. Bumili na tayo ng maramihan. Ginoo, ang kabuuan ng iyong binayaran ay 38,531 yuan. Cash po ba o card? 38. Hindi ako naniniwala na mayroon kang ganyang karaming pera. Kung mayroon ako o wala, malalaman mo rin agad. Mayroon ba tayong ganitong pera sa bahay? Hindi mo pa ba nabilang? Huwag ka nang magpanggap dito. Huwag kang mag-alala. Kumita na ng pera si kuya ngayon. Sa hinaharap, hindi na kita hahayaang magdusa. Card. Sige po, Ginoo. Matagumpay ang pagbabayad. Paano ito posible? Talagang matagumpay ang pagbabayad. Tara na. Uwi na tayo. Seori, anong ginagawa mo? Ito ay 600 yuan. Ito lang ang mayroon ako. Ang natitira, ibibigay ko sa iyo kapag may trabaho na ako. Hindi na kailangan. Para sa iyo talaga ang mga ito. Ako ang kuya mo. Ang pagbili ng gamit para sa iyo ay normal lang, diba? Ang mga damit na ito, dalhin mo na sa iyong kwarto. Hindi kita kuya. Mula kalahating taon na ang nakalipas. Hindi na. Hindi ko kailangan ang marumi mong pera para bumili ng gamit. Ang perang ito ay sarili kong kinita. Hindi marumi ang pera ko. Hindi marumi. Ang pera mong pinambili ng damit, hindi ba't galing sa pagnanakaw sa pondo ng eskwelahan? Diba? Diba marumi ang perang iyon? Kung gayon, anong pera ang matatawag na marumi? Ulitin ko. Hindi ako nagnakaw ng pondo. Hindi ka nagnakaw ng pondo. Kung gayon, saan galing ang perang iyan? Dapat kang magpasalamat na nakatayo lang ako dito para makipagtalo sa iyo at hindi pumunta sa pulisya para isumbong ka. Ang pera ko ay galing sa panalo ko sa loto. Hindi galing sa pagnanakaw. Malinis ang pera ko. Nanalo ng ilang 10,000 sa loto. Fang Yi, wala ka ng pag-asa. Seori, bangon na, kumain ka na ng almusal. Seori, bakit ang aga mong pumasok sa eskwela? Mukhang para makuha ang kapatawaran ng kapatid. Ay mahaba pa ang lalakbayin. Pero mabuti na lang, mayroon na akong matang tumatagos ngayon. Sa hinaharap, hindi na muli, tulad ng dati. Hahayaang magdusa si Xiaorui. Kumusta? Kayo po ba? Ang kuya ni Yan Xiaorui. Ako nga. Ako ang kanyang class advisor. May nangyari sa kanya sa eskwelahan. Sana makapunta kayo. Sige, pupunta ako agad. Xiaorui, sino ang nagalitan sa iyo? Sino ang nagalitan sa kanya? Nagnakaw siya ng gamit. Huli sa akto. Yan Xiaorui, ibalik mo agad ang ninakaw mong relo. Ibalik mo sa akin. Yan Xiaorui, ibalik mo agad ang ninakaw mong relo sa akin. Zhao Xinran, hindi ko kinuha ang relo mo. Bakit mo ako pinagbibintangan? Hindi mo kinuha. Gayon ang relo ko. Bakit nawawala? At saka, nakita ni Wang Li at Zhang Yan. Gusto mo pa bang magdahilan? Yan Xiaorui, noong ninakaw mo ang relo, nakita naming lahat. Huwag ka nang magdahilan. Walang silbi. Ginoo Fang, ganyan ang nangyari. Kung si Yan Xiaorui ay maibabalik ang relo kay Zhao Xinran, kung gayon ang nangyari ngayon, ako at ang mga kaklase ay ituturing na lang na walang nangyari. Ang relo ay nasa sarili niyang bag.
Pero pinagbintangan pa si Xiaorui. Talagang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Hindi nagnakaw ng relo ang kapatid ko. Ano ang ibibigay niya? Kung hindi siya, sino pa? Hindi kaya ako. Basta na lang siyang pagbibintangan. Hindi ba? Sa tingin ko, mayroon kang personal na galit sa kapatid ko. Tama. Kahapon habang nagwawalis ako, hindi ko sinasadyang matapakan ang paa ni Zhao Xinran. Kasama niya sina Zhang Yan at Wang Li para guluhin ako. Si Xiaorui ang pumigil sa kanila. Gusto niya sanang murahin si Xiaorui noon din. Kahit na ganoon, hindi pa rin ito pinapatunayan na si Yan Xiaorui ay hindi nagnakaw ng relo ko. Bakit ka ganyan kasigurado na hindi magnanakaw ang kapatid mo? Simple lang. Dahil kapatid ko siya, kaya naniniwala ako sa kanya. Ginoo Fang, si Yan Xiaorui ay kapatid mo. Alam ko, pero ngayon nandito na ang lahat ng ebidensya. Estudyanteng si Yan Xiaorui, ibalik mo na agad ang gamit. Ilabas mo na, huwag mo nang hayaan. Lumala pa ang sitwasyon. Guro Su, ang gustong palalain ang sitwasyon ay hindi ako. Guro Su, huwag niyo na siyang pilitin. Ang pamilyang ito ay walang mabuting maidudulot. Kung ayaw nilang umamin, mag-report na tayo sa pulis. Dapat ka talagang mag-report sa pulis. Anong ibig mong sabihin? Akala mo takot ako, diba? Hindi ko iyan iniisip. Pero, bago ka mag-report sa pulis, gusto kong magtanong. Sabi mo nawawala ang relo mo. Pakiusap. Anong brand ng relo iyon? Casio. Bakit? Ayaw mong hayaan ang kapatid mo na ang ninakaw na relo ay ilabas sa publiko. Kaya gusto mo akong bilhan ng bago, diba? Iisa lang ang relo mo. Diba? Tama. Itong kasya na ito ay binili ng pamilya ko. Para sa akin. Higit 20,000. Ibalik mo o magbayad ka, mamili ka. Kayong dalawa. Sigurado ba kayong nakita niyo si Yan Xiaorui na nagnakaw ng relo? Sigurado. Sigurado. Narinig niyo bang lahat? Ang kanyang kasya na relo. Siguradong kinuha ng kapatid ko. Anong gusto mong gawin? Ginoo Fang, huwag kang padalos-dalos. Kung gaguluhin mo ang kaklase namin, magre-report na ako sa pulis. Ibalik mo sa akin. Sabi mo iisa lang ang relo mo. Kung gayon, ano ito? Estudyanteng si Zhao Xinran, hindi ba't sinabi mo si Yan Xiaorui ang nagnakaw ng relo mo? Bakit ang relo ay nasa loob ng iyong bag? Guro Su. Ako, Zhao Xinran. Sinasadya mo akong pagbintangan. Baka nagkamali lang ako. Akala ko nawala na. Hindi ko akalain nasa bag ko pala. Paumanhin. CJ, pwede mong sabihin na nagkamali ka ng tanda. Kung gayon sila, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sabihin nyo, bakit nyo pinagbintangan ang kapatid ko? Kung hindi pa kayo magsasalita, magre-report na ako sa pulis ngayon din. Huwag kang mag-report. Ako, si Zhao Xinran, ay hindi gusto si Yan Xiaorui. Kaya pinlano, ang bagay na ito, ang layunin ay para pagbintangan si Yan Xiaorui, para sirain ang kanyang reputasyon. Zhao Xinran, hindi ko akalain na ikaw ay ganyan kasama. Sayang at noong una, muntik na kaming maniwala sa iyo. Ginoo Fang, kanina nagkamali ako ng bintang. Sa iyo at kay Yan Xiaorui, humihingi ako ng tawad sa inyo. Guro Su, ilang kanilang class advisor. Sana ay lutasin mo ito ng patas. Tiyak, tiyak. Ganyan ka ba talaga naniniwala na hindi ko kinuha ang relong iyon? Kung hindi mo sa bag inilabas, ano ang gagawin mo? Hindi mangyayari iyon. Kahit na sa kanyang bag, wala akong nakita. Naniniwala pa rin ako na hindi mo ninakaw ang relo niya. Bakit? Dahil kapatid kita. Kaya naniniwala ako sa iyo. Tara na, kain tayo. Kuya. Xiaorui. Anong tawag mo sa akin? Kuya, dati nagkamali ako ng akala sa iyo. Patawad. Kuya, patawad. Xiaorui, pinatawad mo na ako. Dati hindi dapat. Ako naniwala sa iyo. Ngayon naniniwala na ako na noon. Wala ka talagang kasalanan. Walang anuman. Walang anuman. Tapos na iyon. Tapos na iyon. Nakatatandang estudyante lalaki. Ako, gusto kong humiram ng pera sa iyo, pwede ba?
Ang ating munting mayaman, may pagkakataon din palang kinakapos sa pera. Kulang talaga ako sa pera nitong mga nakaraang araw. Anong nangyari? Magkano ang kailangan mo? 100,000. Kung wala ka niyan nakatatandang estudyante lalaki, mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Huwag ka nang mag-isip ng ibang paraan. Mamaya, pupunta ako sa bangko para mag-withdraw. Tatawagan kita mamaya. Kakaiba. Itong nakababatang estudyante babae, hindi ba't mayaman siya? Bakit nagsimula siyang mangutang? Kuya, anong nangyari? Mamaya pagkatapos nating kumain, samahan mo ako sa bangko. Tara na. Kumusta? Gusto kong mag-withdraw ng 100,000 cash. Alam ko, ikaw si... Hindi ba't si Fang Yi iyan? Mula kalahating taon na ang nakalipas. Nang ma-expel ka sa eskwelahan, hindi na kita nakita. Ngayon, bakit ka nandito sa bangko? Hao Ziyong. Hanyan yun. Hindi ko akalain na dito. Magkikita pa tayo. Napakasama ng araw. Bakit? Wala ng pera. Pumunta sa bangkong ito. Para sa iyong bank card. Ipa-cancel. Ginoo, ito po ang inyong 100,000 piso. Pakiingatan po. Xiaori, tara na. Naintindihan ko na. Para mag-apply ng loan, walang kang pakialam sa gagawin ko. Umalis ka. Ngayon hindi ako aalis. Ano ang magagawa mo sa akin? Umalis ka. Ziyong. Kailan pa? Naging ganito kalakas. Ito ba ay epekto ng isang iniksyon na ibinigay sa akin ng matandang iyon? Nababaliw ka na ba, Fang Yi? Naghahanap ka ng gulo sa akin. Magaan pa ang pagtulak sa iyo. Xiaori, tara na. Fang Yi, maghintay ka. Fang Yi. Fang Yi, patawad. Hanyan yun. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang, humihingi ng tawad sa iyo. Noon, hindi ko talaga akalain na i-expel ka ng eskwelahan. Patawad. Palihim na inilagay ang singsing sa aking bulsa para pagbintangan ako. Humihingi pa ng tawad. Kung hindi dahil sa aking matang tumatagos, talagang naloko na ninyo ako. Sabihin mo sa kanya, anong patawad, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Nasaan ang singsing mo? Hindi ko alam, kanina lang suot ko pa. Bakit pagkatapos yakapin? Si Fang Yi. Fang Yi. Hindi kaya ikaw ang kumuha ng singsing ko, Fang Yi? Ninakaw mo ang singsing ni Anyun. Nagsisinungaling kayo. Paano magnanakaw nang gamit nyo ang kuya ko? Bakit imposible? Baka si Fang Yi may galit kay Anyun at sinadyang maghiganti. Wu Ziyong, huwag kang maglaro ng iyong mga kalokohan sa harap ko, pwede ba? Napakawalang kwenta. Fang Yi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mabuti ang intensyon ko na palakasin ang loob mo. Bakit mo kinuha ang singsing ko? Ibalik mo na agad. Ang singsing ko, magnanakaw. May magnanakaw dito. May magnanakaw dito. Halika, magnanakaw. Fang Yi, tingnan natin ngayon kung paano ka pa magdadahilan. Ang daming tao dito. Bakit mo iniisip na ako ang kumuha ng singsing? Bakit? Dahil nakita ko mismo na ninakaw mo ang singsing ni Anyun at inilagay sa iyong maliit na paper bag. Nagsisinungaling ka. Nakita ko, niyakap ni Hanyan yun ang kuya ko. Paano siya magnanakaw ng singsing? Xiaori, huwag kang mag-alala. Ang dalawang ito, hindi kayang lokohin ang kuya mo. Wu Ziyong, sabi mo ang singsing ni Hanyan yun ay nasa aking bag. Pero kung wala, ano ang gagawin mo? Kung wala, sasampalin ko ang sarili ko ng 10 beses. CJ, ikaw ang nagsabi niyan. Bakit? Hindi na nagpapanggap kapag nahanap ko ang singsing niyan yun. Pagsisisihan mo ito. Tingnan mong mabuti. Locksmith. Bakit wala? Bakit? Nasa bag ko pa rin. Hindi mo nakita ang singsing. Fang Yi, nasaan mo itinago? Ang singsing niyan yun. Sabihin mo, saan mo itinago?
Hindi ba't sinabi mo na ang singsing niya ay nasa bag ko? Binata, tama lang na hulihin ang magnanakaw. Pero kung magbibintang ka ng tao, hindi iyan maganda. Nga, hindi mo ba pinagbibintangan ang kapatid na ito sa kanyang bulsa, ang daming cash, magnanakaw pa ng singsing mo? CJ, swerte ka. Tara na, andali. Sino ang nagsabi kanina na kung hindi makita sa bag ko ang singsing, sasampalin niya ang sarili niya ng 10 beses? Ikaw, Fangi, magpatawad kung saan pwede magpatawad. Huwag kang masyadong sumobra. Kanina kayo ang nanggulo sa kuya ko. Kayo ang sumusobra. Ngayon natalo sa pustahan. Gusto mo pang tumakas sa utang. Kanina ako ay nagbibiro lang. Sumusobra ka na. Nagbibiro ka lang. Pero hindi ako basta nakikinig lang. Kung ayaw mong gawin, pwede kitang tulungan. Fangi, sinasabi ko sa iyo, ikaw, nangahas kang guluhin ako. Ito ay isang aral para sa iyo. Sa susunod na manggulo ka ulit sa akin, hindi na ako magiging ganito kadali. Patawad sa iyo. Sa basurahan na ito, may isang bagay na kumikinang. Hindi kaya ang singsing na itinapon nyo. Cupboard. Ito. Ikaw na babae ka. Pinagawa ko lang sa iyo ang ganitong kaliit na bagay. Hindi mo pa magawa ng maayos. Fangi, maghintay ka. Hindi kita patatawarin. Nakatatandang estudyante lalaki. Paumanhin. Nahuli ako. Ang perang kailangan mo, nasa bag na. Salamat nakatatandang estudyante lalaki. Nakaabala pa ako sa iyo. Ang perang ito, kapag may pera na ako, ibabayad ko agad sa iyo. Huwag kang mag-alala. Nga pala, kailangan mo ba ang perang ito? Para saan? Ano? Huwag niyong galawin ang papa ko. Pupunta ako agad. Anong nangyari? Nakatatandang estudyante lalaki. Ang papa ko. May nangyari sa papa ko. Huwag kang mag-alala. Sasama ako sa iyo para tingnan. Tara. Lalaki. Ang tagal na. Ang 500,000 utang kay Kuya Hu. Nakalimutan na. Kailangan mong magbayad ngayon. Mga kuya, nagkaproblema ang negosyo ko. Yun talaga, wala akong pera. Bigyan niyo pa ako. Ng 2 araw pwede ba? Nangangako ako, kapag nagkapera na ako, ibabayad ko agad sa inyo. Lingdahay, ito ba ang anak mo? Sakto, hayaan mo siyang sumama sa amin kapag nandyan na ang pera. Pauwiin na namin siya. Umalis ka. Ang dalaga ay may matapang na ugali. Gusto ng mga malalaking tao. Ang tulad mong may matapang na ugali. Pero mas mabuti pang, sumama ka na sa amin. Pang-aagaw ng dalaga sa gitna ng araw. Sa inyong mga mata, may batas pa ba?